Dr. Love, ano ang sinasabi ng Biblia, yung pananadya o pagiging mabuting kapitbahay? Yung pananadya, malinaw na malinaw sa first letter of Peter, sa ikalawang chapter. First letter of Peter. Ang sabi ni Peter, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na makasasakit sa kapwa nyo. Don't say bad things about others and don't lie anymore and stop trying to fool people. Yung lagi nating iniisip, makaganti tayo sa kapwa. Alam nyo, malinaw na malinaw, nakikita ko rito, ang problema dito, yung personal discipline ng isang community. Nagtatapon ng basura ang isang community doon sa isang lugar malapit kay Tere. Doon itinatapon. Bakit? Nakasanayan kasi doon magtatapon. Ang nangyayari, naggagantihan, nag-iinisan kayo. Parang hindi magandang sa isang community. Alam nyo, ang dapat yung itapon hindi basura. Ugaling basura ang dapat yung itapon na nakikita namin sa inyo. Sayang ang pagiging magkumarin nyo kasi yung basura may solusyon. Doon sa ugaling basura, pag hindi nyo in-address, walang solusyon yan. Salamat. Ayan. Tama si Dr. Love. Attorney Lorna, anong legal naman na kaso ang maaaring isampa laban sa kapitbahay na paulit-ulit na nagtatapon ng basura sa harapan mo? Harapan ng bahay. Maraming kaso yan, ano? Idadagdag ko muna yung sinabi ni Dr. Love, no? Ang talagang basura dito, yung basura na lumalabas sa bibig ninyo, no? Ang tawag doon, oral defamation. Ang oral defamation, yung nagsisiraan kayo ng karakter sa isa't isa. Pwede rin unjust vexation, yung nang-iinis kayo sa isa't isa. Pwede rin slander, no? Lahat na yan, punishable sa batas natin. From 6 months to 6 years. Yung basura, yung illegal na dumping, nagtatapon ng basura, ang fine niyan, 5 days lang. 5 days lang pag nahuli kayo na nagda-dumping ng basura. At ang penalty niyan, 100 to 2,000 pesos. I-compare ninyo yung basura, yung actual na basura, sa basura na ginagawa nyo, ugali o lumalabas. Siguro naman, magpapalit na kayo ng ugali. Kasi 6 months to 6 years yan. Ayan, libre. Libre ang payo ng abogada de Campanilla. Biro mo, kailangan sumunod tayo, ha? Okay, Doc Camille, anong hakbang ang maaaring gawin ng isang komunidad para i-handle ang ganitong klaseng toxic behavior? Usually kasi ate ko rin, pag yung mga ganitong klaseng pangyayari, may mga pagkakataon na ang mismong barangay ang gumagawa ng paraan na talagang may mga seminar sila na kung paano ayusin ang mga gulo ng kapitbahay. In fact, ito po tungkol sa basura. Alam niyo, sa Cubao area, kasi automatic, lahat po mayroong barangay waste management monitoring. So talagang ang nangyayari, pag nadinig niyo po yung busina nung truck, doon lang kayo pwedeng maglabas ng basura. Pangalawa, hindi po tatanggapin ang basura nyo kung hindi segregated siya. So talagang yun yung maganda na sana matutunan din ng barangay, naturuan ng mga community members na kung paano mag-segregate. Ito ay pagkakataon na ibinibigay sa inyo ni Ate Coring na magkaroon ng pagkakataon, linisin ang ating mga bibig, linisin ang ating paligid, dahil kasi yun ang magiging kagandahan ng ating buhay. Yun lang po. Ayun, ang ganda.